Ayan na, sanib puwersa mga kapatid, Pilipinas at saka South Korea. No? Ang President Yoon Suk Yeol ng South Korea mga tol ay bumisita sa Pilipinas, no? At nakipagpulong mga tol kay President BBM. No, ang sabi rito sa report, mas lumalalim pa mga kapatid ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni President Yoon Suk Yeol, no, sa bansa sa bilateral meeting niya kay President Bongbong Marcos. 8 kasunduan mga kapatid, no, 8 kasunduan ng pinirmahan ng dalawang bansa. Ano-ano ang mga tol? Sana ay malaman natin, no, sa balitang to. Pero bago natin to simulan mga kapatid, no, panoorin itong balitang to na mula sa News 5 Everywhere. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. And commentary, syempre mga tol, no. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin mga kapatid. Mas lumalim pa ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni President Yoon Suk Yeol sa bansa. Actually, matagal na nating kaibigan ng South Korea mga tol, di ba? Isa na dyan yung kumalat dating trending na Battle of Fuel tong mga tol, di ba? Pilipinas, nagpadala tayo ng mga sundalo dyan, no, para labanan mga tol. Yung alam nyo na, no, North at saka China, nagsanib puwersa din sila doon mga tol, pero matindi talaga mga sundalong Pinoy. Kaya mula noon talaga kaibigan na natin tong mga to. Sa bilateral meeting niya kay Pangulong Marcos, 8 kasunduan ng pinirmahan ng dalawang bansa. 8? Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Kahit malakas ang buhos ng ulan, natuloy pa rin ang arrival honors para sa state visit ni South Korean President Yoon Suk Yeol sa Malacanang kanina. Personal siyang sinalubong dito ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza. Ang Pilipinas pa naman masyadong fan ng South Korea, 'di ba? Kahit na yung mismong mga artist natin dito, alam mo 'yan, may bahid ng ng K-pop di ba? Pero wala namang masama. Gumaganda pa nga lalo kasi nagkakaroon tayo ng sarili nating mga pwedeng international artist ang datingan na alam naman natin mga kapatid na kahit papaano ay inspired, no, sa Korean. Pilipinas ang unang stop ni President Yoon sa kanyang Southeast Asian tour bago ang ASEAN Summit. Sa one-on-one meeting niya kay PBBM kanina kasama ang mga miyembro ng gabinete, personal na nanawagan si Pangulong Marcos sa South Korea na makipagtulungan sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng International Maritime Law. International Maritime Law. Pag nababanggit ang maritime mga tol, syempre may kinalaman sa karagatan yan mga tol, di ba? So humihingi ng tulong mga tol ang ating presidente at nananawagan na yun nga, no, tulungan ng Pilipinas mga tol. Sa gitna ito ng agresibo at illegal na mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Di ba? As a geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together. Kasi nga mga tol, ito putulin ko muna. Ang Pilipinas mga tol, kahit na sabihin nating magaling ang mga Pilipino, kahit sabihin nating na talagang competitive ang mga Pilipino, pagdating sa mga ganitong problema, napakalayo pa talaga natin sa katotohanan. Dahil bukod sa napakamakapangyarihan ng China, napakalaki, ang tanging magagawa talaga ng Pilipinas, humingi ng tulong sa napakaraming bansa. Kasi yung mga maliliit na bansa kapag nagsama-sama, mas higante yan kaysa sa higante mga tol. Biruin mo, napakaraming mga bansa niyan, diba? Lalong kung Pilipinas lang mga tol, na dito may problema pa tayo sa pagbabudget nga lang para sa mga pambilisanan ng asset at equipment ng ating mga kasandaluhan, ang dami pang pumipigil at ang dami pang ang daming humahadlang. Paano tayo makakapagpalakas ng puwersa niyan, no? So ang kailangan talagang gawin ng gobyerno, humingi ng tulong sa ibang bansa. Kaso pati paghingi natin ng tulong sa ibang bansa, pati yun pinupunan sa kinukundina ng mga rito. 'Di ba? Papanood niyo naman yung mga hearing at saka mga pag-uusap sa Kongreso, for example, 'di ba? Bakit ang daming ginagawang praktisan daw ang Pilipinas, ang daming mga sundalong pumapasok dito. Yung Japan nakasundo natin, meron na ring mga mga
bilateral meeting at saka marami na rin mga napagkasunduan, pero biglang isisingit nila yung mga naging slave woman daw ng Japan nung panahon ng World War II. Biruin mo yun, para mapigilan lang yung pag-usad ng Pilipinas, pati yung mga lumang problema, ipapasok pa rin nila, di ba? To achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS, UNCLOS. and the binding 2016 Arbitral Award. Di ba? 1982 UNCLOS, which is nakapirma din dyan ang China. Nakapirma, take note mga tol. Pero sila mismo ang nagwawalang ya sa pirma nila. Di ba? Nakapirma sila dyan mga tol. Ang sabi ng UNCLOS, meron ang Pilipinas may 200 nautical miles exclusive economic zone. From the word itself, exclusive economic zone, eksklusibo lang yan dapat sa Pilipinas. Yan yung ating West Philippine Sea. Anong ginagawa ng China? Wala kayo West Philippine Sea. Amin yung buong South China Sea. Diba? Pamana sa amin yung mga ninuno namin. O diba? Ganun sila mga tol karamot. Kahit batas ayaw nilang kilalanin. Para mangyari ito, isang Memorandum of Understanding para sa maritime cooperation ang nilagdaan ng Philippine Coast Guard at Korea Coast Guard. Layunin nitong isulong ang maayos at ligtas na paglalayag sa buong Asia-Pacific region. Tiniyak din ni President Yoon ang suporta ng South Korea sa modernisasyon ng ating militar. Yun. 한국이 적극 참여해 나가기로 했습니다. We agreed to enhance our cooperation in defense industry. In particular, Korea will actively take part in the Re-Horizon 3 phase of the modernization of the AFP. Yan may tutulong sa atin mga tol. Kasi yung bansa natin parang hindi matulungan yung mismong sundalo natin eh. Biruin mo babalik ulit natin mga tol kasi nakaka-bad trip naman talaga to. Ang proposed budget ng DND o Department of National Defense is 245 billion pesos mga tol para sa modernization program ng ating mga kasundaluhan. Tinapyasan ng budget, ginawang 75. Napakalaki mga tol ng tinapyas. Paano tayo makakapag-modernize niyan? Kung yung mismong nangangasiwa ng mga budget, ayaw nila magbigay ng budget para dyan. Saan mapupunta? Saan mapupunta? Ano pa bang mga pinakamas importante na pwedeng puntahan? Buti sana kung napupuntahan talaga di ba? Bukod sa defense partnership, 7 pang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. Kabilang na rito ang Memorandum of Understanding on Economic Innovation Partnership Program, Yun. Strategic Cooperation and Critical Raw Material Supply Chains, MOU para magsagawa ng feasibility study sa Bataan Nuclear Power Plant, Oy. at loan agreement para sa Samar Coastal Road 2 project. Oy. Meron ding MOU sa Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1. At Panay Guimaras Negros Island Bridges projects. Hindi rin nawala ang bilateral tourism cooperation. Our decades of cordial relations have developed into a comprehensive partnership that spans political, defense, economic, socio-cultural, maritime, and many other fields across various levels of engagement. Matapos ito ay dumiretso na ang dalawang leader sa isang state luncheon sa Malacanang. Inaasahan na magkikitang muli sina PBBM at Yoon Suk Yeol sa Lao ngayong linggo para sa ASEAN Summit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Mahusay, no? Kung ano man ang mangyayari mga tol, salamat na rin yan sa ating gobyerno sa kanilang mga ginagawang aksyon. At syempre kung tutulong ang South Korea, maraming salamat din. Dahil kailangan talaga ng Pilipinas ang tulong. No, hindi lang sa kanila, sa lahat ng mga sa lahat ng mga developed country na. Ang Pilipinas kasi talaga humahabol mga tol kaso ang problema mga tol mismo nasa loob ng Pilipinas ang mga humahad lang sa ikauunlad sana ng bansang to. Kasi ang gusto nila sila lang ang umunlad, no? Hindi natin alam kung sino-sino yung mga yan mga tol. 'Di ba? Pero nakikita naman natin kung wala sanang pumipigil, matagal nang umunlad tong Pilipinas mga tol. Diba? Mas nauna pa nga tayo sa kanila Isa nga tayo sa mga mayayamang bansa dati mga tol diba? Ngayon, nalagpasan na tayo ng Singapore. Diba? Tagal na nga pala. Tagal nang nalaplasan. Pero kita nyo naman mga tol kung anong nangyari, diba? Ang dami ng upong presidente. Diba? Onti pa rin ang ating barko. Hindi naman nagbago structure ng Pilipinas mga tol. Ganun pa rin naman. Napapalibutan tayo ng katubigan. Binubuo tayo ng kalat-kalat na mga pulo nasa karagatan. Diba dapat marami tayong na sea asset? Kaso wala. Onti, napaka-onti. Hindi nga natin kayang bantayan ng buong lawak ng West Philippine Sea.
Diba? Yun ang nangyari mga tol. Ngayon, masasabi ba natin pinipigilan tayo ng ibang bansa? Hindi. Malamang nandirito mga tol sa loob ng bansa natin ang pumipigil. No, ito pa lang, makikita nyo na pa lang proposed budget ng DND nasa 200 plus billion, ginawang 75. Hindi ba pagpigil yan? No, sa tingin ninyo. Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, maraming salamat. Peace out.